緒に寄ったマルセイユの港から出した手紙、もう着きましたか？あれから僕らのフォルゴーレ号はバルセロナやマラガに寄った後、いよいよジブラルタル海峡を通ってヨーロッパと地中海にさよならをしました。大西洋に出るとたちまち大波がうねり、船に慣れたはずの僕も2、3日は船酔いでひっくり返っていました。美しいカナリア諸島、最後の寄港地アフリカのダカールの港を出る頃はもう暑くて暑くてたまらない熱帯の太陽です。でもみんなはぐったりしてるのにアメデオだけ元気いっぱいです。そして僕もすっかり海の生活に慣れました。Bababa na ako, ha? Magandang umaga sa inyong lahat. Oh, magandang umaga. Ito na po ang kape nyo. Salamat, kid. Oh. Mahusay ka na magbunot ng deck. Rocky, bakit kailangan nating bunutin ito? Para protektahan tayo mga mandaragat. Oh? Hindi na ito madulas pag nabunot. Kaya pag humampas ang alon dito sa barko, hindi tayo madudulas. Pwede pa rin tayo magtrabaho kahit na bumabagyo pa. Importante pala ito. Tama ka dyan. Lahat! Tumayo! Marco, tingnan mo yun! Tingnan mo, Yun, oh! Mga dolphin! Aba, alam mo pala, ha? Kinakarera nila ang barko natin! Tama ka dyan. Ang mga dolphin, kapag may nakitang mabilis, kinakarera nila ito. Mananalo ba sila? Hindi yan. Hindi naman nila kayang tapatan ang bilis ng 16 knots. Kahit gaano pa sila kabilis na lumangoy. Ano? Paano? Ang galing! Oh! Amazing! Natalo tayo. Kahit na mabilis ang barkong ito, hindi pa rin kinaya ang bilis ng mga dolphin. Unang beses kong makakita ng mga dolphin. Pero Marco, kung mga simpleng dolphin pa lang, bumibilib ka na, di ka pa rin maituturing na isang ganap na mandaragat. Ang multo ng dagat, narinig mo na ba yun? Mga multo? Oo nga, malapit na tayo sa equator at mag-aagabi na. Dito sila kumukuha ng mga biktima. Tama, 3 tao na ang nawala sa lugar na ito dati. Baka kinain ng multo. Sinungaling! Hindi kami nagsisinungaling sa'yo. Alam mo ang pinaka nakakatakot? Hindi bagyo at mataas na alon. Multo ng dagat. Alam mo kasi dito sa dagat, may mga nakakatakot na bugso ng tubig na iaangat ang barko sa langit. Tapos babagsak ulit sa tubig ang barko. Pero wala yun kumpara sa multong dagat. May narinig ako tungkol dyan. Pinapatunog nila palagi ang bell para malito sa oras sa mga multo ng dagat.
Mabuti naman at alam mo yun. Kapag 6:30, dapat 5 beses ito pinapatunog. Pero 1 beses lang, tama ba? Tama ka dyan. 2 pag 7, 3 pag 7:30. Mahalagang sundin nyo ng mandaragat. Oh, Ang mga multong ito, kalimitan ay lumalabas sila mula sa dagat kapag gabi para makapambiktima ng mga tutulog-tulog na mandaragat. Kaya pag gabi na, pinapatunog natin minsan ng bell para malito sila. Klang! Hindi na nila alam kung anong oras na. Ganito yun. Multo ako! Ano? Wala pang alas 4. Iidlip na muna ako. Kapag 7, klang klang. 7:30, klang klang klang. Malilito sila nun. Ba't ganun? 5:30 agad? Ganun ang teknik para matakasan ang multong dagat. Kaya nga lang, nung 1 linggo, nalimutan nilang gawin ito kaya 3 mandaragat ang nabiktima. Habang matutulog. nakakatawa ang istorya. Alas 8 na! Makinig kayo lahat! Ang barkong ito ay tatawid ng equator mamayang gabi! Ayos! Mamayang gabi may equator party tayo! Tama! Kapag dumaan tayo sa equator, magkakaroon tayo ng kasiyahan na isang tradisyon na sa ating mga mandaragat! Buong gabi, ang ating party! Equator party? Uncle Chef, magiging busy ba tayo? Anong gagawin natin sa equator party? Unang beses ko makasali sa isang naibang kasiyahan. Marami tayong pagkain, tama? Siyempre, pero hindi ka pwedeng sumali sa kasiyahan. Oh? Oras na yun ang pagtulog ng mga bata. Ang mabuti pa, managinip ka na lang ng mga bultong dagat sa pagtulog mo. Oh? Uncle Chef! Sir Chef. Ano yun, Chisale? Ano nga? Marco, ilagay mo mga plato dito. Uncle Chef, tinuruan ako ng mama ko na gumawa ng masarap na cheese pie. Kaya naman gagawa ako ng isa para sa selebrasyon mamayang gabi. Cheese pie? Malaking gastos ang gumawa ng cheese pie, kaya hindi pwede ang iniisip mo. Pero ang mga sangkap nito ay... Ang mabuti pa ay manghuli ka na lang ng mga isda. Ako? Tama. At kung pwede, ay malaki ang huliin mong isda. Para naman magandang madadala mong alaala sa una mong paglalayag. Kaya ko ba? Pero gumagalaw ang barko. Wala akong alam sa mga bagay na ganyan. Sige na, bilis. Humuli ka ng malaking isda. Sige po. Kung makahuli ako ng malaking isda, sali ako sa party mamaya. Pag-usapan natin mamaya yan pag meron na. It's a deal. Sige. Gagawin ko. Amedyo. Haha, tignan mo, napaka-inosenteng bata niya. Chef Leo, pwede ba magpaliban ako? Hindi ko kasi kaya ang pinagagawa mo sa akin. Huwag mo na ulit sabihin sa akin yan. Makinig ka, ang buong crew ng barkong Folgore ang nagdesisyon sa bagay na yan. Ito ang pinaka-importanteng selebrasyon sa unang paglalayag ni Marco sa barko natin. Pero, kasi Chef... Kapag hindi mo sinunod ang utos ko, pagdating natin ng Brazil, tansi ka na. Huwag naman po. Alam ko nanalo ka ng first prize noong huling party. Kaya nga ikaw ang inirekomenda nila. Gawin mo ito para sa akin. At gagantimpalaan kita ng bote ng wine. Ha? Isang bote? Tama. Alam mo ng istorya ni Marco. Kailangan talaga matakot siya sa gagawin mo. Galingan mong pagpapanggap dahil lahat ay umaasang mapapaniwala mo siya. Talagang gusto ko ang masarap na wine. Pero talagang sobrang hirap ang pinagagawa mo, Chef. Hindi, kaya mo yan. Madam, makakahuli ako ng malaking isda. Gusto mong makita?
Wala siguro siyang tiwala sa kakayahan ko. Ako, may tiwala sa'yo. Giacomo! Pero ano ba sa tingin mo mabibingwit mo dyan, Little Chef? Malaking isda! Iluluto ko ito para sa party mamaya. Ano? Hindi na ako makahintay. Hindi ka rin naniniwala sa akin? Alam mo, hindi pa ako nakakakita ng nakabingwit ng isda sa mabilis na gumagalaw na barko gamit ang pamansing. Pero ikaw, Marco, magagawa mo yan. Tama ka. Ipapakita kong kaya ko. Hoy! Anong ginagawa niyo dyan? Tingnan mo to, Rocky! Namamansing si Marco! May nahuli bang isda? O baka multong dagat? Rocky! Baka isang balyena na kasing laki ng barko. Kayong dalawa, sige lang, pagtawanan nyo lang ako dyan. Balya naman umultong dagat, basta may mahuhuli ako. Naalala ko bigla nung bata pa ako, madalas akong manghuli ng kung ano-ano sa dagat. Mga lumang damit, sapatos at mga lata. Equator party na mamayang gabi. Malapit nang dumahong ang barko natin sa Brazil. Ha? Gaano katagal pa yun? Mga 1 linggo na lang siguro. 1 linggo? Wow, sandali na lang pala. Teka, Marco. Alam mo ba kung bakit tinawag na red line ng equator? Tinuro ba yan sa eskwelahan nyo? Ha? Sasabihin ko sa'yo. Alam mo kasi, naglagay sila ng mga pulang lampara sa ilalim ng dagat para ang araw ay hindi maligaw habang ang mundo ay walang tigil sa pag-ikot. At sa lupa naman ay naglagay sila ng pulang pintura na dire-diretso. Tama? Ang pulang linya ay nagsisimula sa disyerto hanggang sa kagubatan. At saka pinipinturahan nila ito taon-taon para hindi mabura ang linya. Buddy, naisaan ka. Alam niyo nagsisinungaling ka. May kumagat! May nahuli akong isda! Anong gagawin ko? Mukhang malaking isda yan, ah. Marco, hilahin mo pabalik! Hoy, Giacomo! Bilis, akin na yan! No way! Sa akin ito! Isa pa! Hilahin mo, Marco! Hila! Isda nga! Hindi multong dagat! Ang laki talaga! Sige lang, Marco! Ayos! Yay! Nakahuli ako! Yay! Ang laki, oh! Uncle! Ba't ka sumisigaw dyan? Sabi ng Chef Leonardo ang itawag. Bilisan mo! May nangyari kay Marco! Ano? Nahulog siya sa dagat? Ay, sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Bakit ko kasi siya inutusan? Kasalanan ko ito. Rocky! Paintuin mo kagad ang barko! Ibaba mo kagad ang life mo! Teka, Uncle! Si Marco ay milagro nakahuli ng isang malaking isda! Nakahuli siya ng isda? Sana! Sana ang aking kitchen knife! Nasaan na? Nasaan na ba yan? Ito. Tumabi kayo at padaanin ako! Tabi na! Uncle Chef, malaki ang nabingwit kong isda para sa hapunan mamaya. Tingnan mo, si Chef Leonardo parang inaaral yata yung recipe ni Marco. Natutunan mo ba ito sa mama mo? Opo, pero talagang mahirap gawin ang sauce na to. Luto na!
Ayun! Humanda kayo! Galing mo, Marco! Ayan na! Mukhang masarap at mabango pa! Sige, sana'y magustuhan nyo. O sige, mauna na ako ha! Si Marco dapat ang mauna. Siya yata ang nakahuli niyan. Tama ka dyan. Ang sarap! Ayos! Chef, kumain na tayo! Ang pagpunta ko sa equator party mamaya, pwede na ba? Ang sarap! Talagang sobrang sarap nito! Walang panama ang luto mo sa luto niya, Chef. Kayo! Mga ingrato kayo! Talagang nag-enjoy ako ngayon. Pero may isa pa muna tayong gagawin na medyo... Sige, magpahinga muna tayo. Mga multong dagat. Kumusta? Maayos po. Malapit na tayo sa equator. Magiging masaya talaga ang gabing ito. May equator party tayo mami ang gabi. Masaya yun! Gagawa ang ating crew ng espesyal na bagay para i-celebrate ang unang paglalayag ni Marco. Ganun ba? Alam ba ni Marco na sa gabi ng equator party pwede siyang biruin ng ating crew kahit nakakatakot? Hindi. Malamang manigas si Marco sa takot. Mag-ingat, baka makagatay niya medyo. Mamaya na ang kwentuhan. Takutin niyo lang siya ng kaunti. Ipakita niyo ang galing niyo mantakot. Yes sir, kami na ang bahala. Mas nakakatakot ang mukha mo, Giacomo. Ha? Buwang ka talaga! Marco Rossi! Oras na para bisitahin ka ng mga multong dagat. Marco, kakainin ka namin! Wala kang galang dahil hindi ka naniwalang totoo kaming mga multong dagat. Lulutuin namin ang katawan mo! Ha? Huh? Ayan na. Bakit wala siya? Bakit? Nahanap niya? Hindi. Nasaan kaya? Wala siya. Bilis, hanapin niyo siya kaagad. Dapat mahanap siya bago magsimula ang equator party. Saan kaya nagpunta ang batang yon? Baka naman nakita siya ng multong. Ha! Ooh. Totoong may multo! Ano nangyari, Uncle? Uncle Chef! Naisaan ko rin kayo. Marco! Marco! Sorry na po, Chef. Sorry, tinakot kita. Tama na! Nagpanggap lang ako na takot mo ako! Tatawid na ang barko sa equator in 5, 4, 3, 2... Uminom tayo sa unang paglalayag ni Marco at sa kanyang galing na magpanggap bilang multo. Cheers ako dyan! Cheers tayo! Cheers!
Cheers! Marco, ako nga ito, ang iyong mama. Mama! Nandito ka pala, Mama! Miss na talaga Marco! kita! Si Cesali ako! Hindi ako mama mo! Hindi! Ikaw ang mama ko! Tulungan niyo ako, Chef! Tulungan niyo ako! Marco! Iinto mo yan! Si Chesali lang yan! Mali ka dyan! Siya ang mama ko! Pasensya na, Marco. Sorry na. Ako ang nag-utos na gawin niya ito. Hindi ko inakalang ganito ang magiging reaksyon mo. Marco, hindi naman namin balak saktan ang iyong kalooban. Tama siya. Hindi namin mapapanood ang mangyayari kapag nagkita na kayo ng mama mo sa Argentina. Ginawa namin ito para makita ang reaksyon mo. Gusto kasi naming makita ang magiging eksena kapag nagkita na kayo ng mama mo. Patawarin mo na sana ako. Uy, Marco, malapit mo na talaga makita ang mama mo. Salamat, Rocky! Uncle Chef! Ayos! Mag-celebrate na tayo! Woohoo! O, halika! Sumayaw tayo doon! Land ahoy! Ayan na ang Rio de Janeiro. Sa wakas, dumating na rin ang barkong Folgore sa Brazil. Masaya si Marcong nagpaalam kay Rocky at Giacomo. Si Chef Leonardo ay malungkot dahil aalis na si Marco. Susubukan ni Chef na huwag siyang paalisin. Pero kalaunan, papayagan din niya si Marco na umalis. Sasakay si Marco sa ibang barko para magpunta sa Buenos Aires. Abangan ang susunod na episode! Ang barko papuntang Buenos Aires!